Magsiupo po tayo. Ipinahahayag ni Propeta Isaías ang ganap na pagtitiwala at katapatan ng lingkod ng Panginoong Diyos sa gitna ng mga pag-uusig at paghihirap. Sinasagisag ng lingkod na ito ang Panginoong Hesus na nagpapalaya sa bayan ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
pulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat kanyang lingkod, siya iyong dakilain, kayong ang kanihagod. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Nagpakababa si Jesus bilang tao at tinanggap ang kamatayan sa krus, ngunit tinanghal din naman siyang Panginoon ng langit at lupa dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninilukhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang oras, dumulog si Jesus sa hapag, kasama ang kanyang mga apostol at sinabi niya sa kanila, Malaon ko nang inaasam-asam na makasalo kayo sa punang pampaskwang ito bago ako magbata. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain nito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Hinawakan niya ang isang kalis at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ibinigay sa kanila. Sinabi niya, Kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo na mula ngayoy, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas, hanggat hindi dumarating ang kaharian ng Diyos. At dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, Ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, dinampot niya ang kalis, pagkatapos maghapunan at sinabi, Ang kalis na ito ang bagong tipan ng aking dugo na mabubuhos dahil sa inyo.
Ngunit kasalo ko rito ang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa itinakda ng Diyos, ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong magkakanulo sa kaniya. At sila'y nagtanong-tanungan kung sino sa kanila ang gagawa ng gayon. Nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang kikinlanling pinakadakila. At sinabi sa kanila ni Jesus, Ang mga hari sa mundong ito'y pinapanginoon ng kanilang nasasakupan, at ang may kapangyarihan ay napatatawag na mga tagatangkilik nila. Ngunit hindi gayon sa inyo. Sa halip, ang pinakadakila ang dapat lumagay na siyang pinakabata, at ang namumunoy tagapaglingkod. Sino ba ang higit na dakila? Ang nakadulog sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakadulog sa hapag? Ngunit ako'y kasama-sama ninyo bilang isang naglilingkod. Kayo ang nanatiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin, kung paanong pinaglalaanan ako ng Ama ng Kaharian, gayon din naman pinaglalaanan ko kayo ng dako sa aking kaharian. Kayo'y kakain at iinom na kasalo ko, at luluklok sa mga trono upang mamahala sa 12 angkan ng Israel. Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas at ipinahintulot naman sa kanya na kayong lahat ay subukin. Subalit idinalangin ko na huwag lubusang mawala ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Pedro, ani Jesus. tandaan mo, bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay makaitlo mo akong itatatwa. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, Nang suguin ko kayo ng walang dalang lukbutan, supot o panyapak, kinulang ba kayo ng anuman? tugon nila, sinabi niya, Ngunit ngayon, kung kayo'y may lukbutan o supot, dalhin ninyo. Ang walang tabak, ipagbili ang kanyang balabal at bumili ng isa. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na dapat matupad sa akin ang sinasabi ng kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin, sapagkat ang nasusulat tungkol sa akin ay natutupad na. at sinabi ng mga alagad, Sapat na iyan. tugon niya. Gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok ng mga olibo at sumama ang mga alagad. Pagdating dooy, sinabi niya sa kanila, Manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso. lumayo siya sa kanila na may isang pukol ng bato, saka lumuhod at nananalangin. Ama, kung maari ilayo mo sa akin ang kalis na ito, gayon may huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Napakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Tigib ng hapis siya'y nananalangin ng lalong taimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis na animoy malalaking patak ng dugo. Tumindig siya pagkapanalangin at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratna niyang natutulog ang mga ito dahil sa tindi ng dalamhati. Bakit kayo natutulog? Tanong niya, Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. nagsalita pa si Jesus nang dumating ang maraming tao na pinangungunahan ni Judas, kabilang sa 12. Nilapitan niya si Jesus upang hagkan. Sinabi nito sa kanya, Judas, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Nang makita ng mga alagad na kasama niya
kung ano ang mangyari. Sinabi nila. Panginoon, mananaga na po kami. At tinaga nga ng isa sa kanila ang alipin ng pinakapunong saserdote at natigbas ang kanang tenga iyon. Ngunit sinabi ni Jesus, Huwag, hayaan ninyo sila. hinipo niya ang tenga ng alipin at pinagaling. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at sa mga pinuno ng bantay sa templo at sa matatanda ng bayan na naparoon upang dakpin siya. Ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at mga pamalo? Araw-araw nagtuturo ako sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit panahon ninyo ngayon at ang kapangyarihan ng kadiliman ang mamamayani. Dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong saserdote. Si Pedro na may sumunod sa kanya, ngunit malayo ang agwat. Nang maparikit na ang apoy sa gitna ng patio, naupo sa paligid ang mga taong naroon. Si Pedro na may nakiumpok sa kanila. Nakita siya ng isang utosang babae at siya ay pinagmasdang mabuti. Kasama rin ni Jesus ang taong ito. Sabi niya, ngunit itinatwa ito ni Pedro. Aba, hindi. Hindi ko nga siya nakikilala. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin siya ng isang lalaki at nagtanong ito. Isa ka rin sa kanila, ano? Nagkakamali kayo, Ginoo. Pagkalipas ng humigit kumulang na isang oras, ay iginiit naman ng isa. Kasama nga ni Jesus ang taong ito. Isa rin siyang Galileo. Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya nang tumilaok ang manok. Lumingon ang Panginoon at tinitigan si Pedro. Naalaala nito ang sinabi ng Panginoon. Bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay maikatlo mo akong itatatwa. Lumabas si Pedro at nananangis ng buong saklap. Samantala, si Jesus ay nililibak at hinampas ng mga nagtatanod sa kanya. Siya'y piniringan nila at tinanong. Sige, hulaan mo nga, sino ang humampas sa iyo? At kung ano-ano pang panlalait ang sinasabi sa kanya. Kinaumagahan, nagtipon ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga iskriba, ang Sanhedrin, at iniharap si Jesus sa kanilang kapulungan. Sabihin sa amin, ikaw ba ang Mesiyas? Sumagot siya. Sabihin ko man sa inyo, hindi kayo maniniwala. At kung tanungin ko kayo, hindi naman kayo sasagot. Ngunit mula ngayon, ang anak ng tao ay uupo sa kanan na makapangyarihang Diyos. Ibig mo sabihin, ikaw ang anak ng Diyos? Kayo na rin ang nagsasabing ako nga. Ano pang patotoo ang kailangan natin? Tayo ang nakarinig mula sa sarili niyang bibig. Tumindig ang buong kapulungan at dinala si Jesus kay Pilato. Sinimula nilang paratangan siya, anila, Ang taong ito'y nahuli naming nanunulsol sa aming kababayan na maghimagsik at nagbabawal ng pababayad ng buwis sa Sisar. Pinapaniwala na kami na ang tao na siya ang Kristo, isang hari. at tinanong siya ni Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi. Tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao. Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit mapilit sila at ang wika. Sa pamagitan ng kanyang mga turoy, inuudyo kanyang maghimagsik ang buong Hudiya. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga Galilea si Jesus. At nang malamang siya'y mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noon na may nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus.
Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya tinanong niya ng tinanong si Jesus, ngunit hindi ito sumagot kaunti man. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga iskriba na walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Hinamak siya at tinuya ni Herodes, pati ng kanyang mga kawal. Sinuotan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At ng araw ding iyon, naging magkaibigan na sila Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote at ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao at sinabi sa kanila, Isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga tao. Ngayon, siniyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes. Kaya si Jesus ay pinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Kaya't ipahahagupit ko lamang siya, saka palalayain. Tuwing Paskwa, kinakailangang magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit sabay-sabay na sumigaw ang madla. Patayin ang taong iyan, palayain si Barabas. Nabilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod. At dahil sa pagpatay, minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus. Ngunit sumigaw ang mga tao, Ipako sa krus! Ipako siya sa krus! Ikatlong ulit na sinasabi sa kanila ni Pilato, Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y ipapatay. Ipahahagupit ko na lamang siya at saka palalayain. Datapwat, lalo nilang ipinagsisigawan na dapat ipako si Jesus sa krus, at sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay, ayon sa hinihingi nila. At ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Sereni. Pinigil nila ito at pinapasan sa kanya ang krus, kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman ang gagawin sa tuyo? May dinala pa silang 2 salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin ang sa kanyang kasuutan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanunood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, Iniligtas niya ang iba, iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. nilibak din siya ng mga kawal.
nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. at nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo, ngayon day isasama kita sa paraiso. nang mag-iika-12 ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa kamay mo'y itinagulin ko ang aking espiritu. at pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Magsiluhod po tayo. Magsitayo po tayo. Nang makita ng kapitan ang nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos. Tunay ngang ito. Ang nangyaring ito'y nakita ng lahat ng tao, nagkakatipon at nagmamasid at umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea. At nakita rin nila ang bangkay ni Jesus. May isang lalaki na ang ngalay Jose, tubo sa Arimatea, isang bayan ng mga Hudyo. Mabuti at matuwid ang taong ito at kabilang sa mga naghihintay sa paghahari ng Diyos. Bagamat kagawad siya ng Sanhedrin, hindi siya sang-ayon sa kanilang ginawa kay Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Nang maibaba na ang bangkay, binalot niya ito ng kayong lino at inilagay sa isang libingang inuka sa bato. Hindi pa iyon na paglilibingan. Araw noon ng paghahanda at magsisimula na ang araw ng pamamahinga. Sumunod kay Jose ang mga babaeng sumama kay Jesus mula sa Galilea at nakita nila ang pinaglibingan, pati ang pagkakalagay doon ng bangkay ni Jesus. Pagkatapos, umuwi sila at naghanda ng mga pabango at mira. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating mga katabi ng magandang umaga. Mga minamahal na kapatid, ito ng araw na ating iniintay. Dumating na ang araw na ating pinaghahandaan. Alam natin na tayo ay naghanda sa loob ng 40 araw. At ang paghahandang ito ay tinawag nating Kwaresma. At tayo ngayon, sinisimulan natin ang unang araw ng mahal na araw. Ibig sabihin, natapos na ang mga araw ng paghahanda.
At narito na tayo, sinisimulan natin ang paggugunita, ang pag-alaala sa mga pagpapakasakit, sa kamatayan ni Jesus sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay na tinatawag nating Misteryo Pascual. Kaya muli, ang aking tanong ay, handa na ba tayo? Ready na ba ang ating mga puso? Ready na ba ang ating makalooban? Ready na ba ang ating mga buhay upang muli nating gunitain ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin? Sinimulan natin ang mahal na araw sa pamamagitan ng matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Alam ni Jesus na kung siya ay papasok sa Jerusalem, siya ay magsasakripisyo. Alam ni Jesus na kung siya ay papasok ng Jerusalem, magbata siya ng maraming paghihirap at pagtitiis. Alam ni Jesus na kung siya ay papasok ng Jerusalem, ay makamtan niya ang kamatayan. Subalit hindi siya umatras kahit alam niya ang mga ito. Kasi batid ni Jesus na sa pamagitan ng mga ito, doon niya maipahayag ang kanyang tunay na pag-ibig. Diba, gano'n naman talaga kapag tayo ay nagmamahal. Tunay na nagmamahal. Kahit alam natin na merong paghihirap, subalit gagawin natin ang lahat. Katulad ng buhay ng isang ina, alam niya kung siya ay magdadalang tao, magbabata siya ng hirap at pagtitiis. Subalit, tinatanggap niya ng buong buo ang pagdadalang tao. Kahit alam niya na siya ay magtitiis at maghihirap. Dahil sa kaniyang pagmamahal sa sanggol na nasa loob ng kanyang sinapupunan. Inyong karanasan niya, di ba, pag manganak kayo, kuminsan mayroong mga nanay na sumisigaw, ito na lang, tama na ito. Pero after how many months, buntis na naman. Bago lang siya sumigaw, na ayaw na niya nung siya'y nanganganak. Subalit after how many months, buntis na naman siya. Tinatanggap niya ang darating na paghihirap at pagpapakasakit dahil sa kaniyang puso na puno ng pagmamahal sa anak na nasa loob ng kanyang sinapupunan. Ganon din kay Jesus. Alam na alam niya na kapag siya'y papasok ng Jerusalem, marami siyang paghihirap na pagdaanan. Alam na alam ni Jesus na kapag siya'y pumasok ng Jerusalem, makamtan niya ang kamatayan. Subalit tinanggap niya ang lahat. Dahil nais niyang ipahayag ang tunay na pag-ibig at ang tunay na pagmamahal. At ang mga tao ay masayang-masayang tinanggap at winelcome ang Panginoon sa kaniyang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Kaya nga ang mga tao na narinig natin sa Ebanghelyo kanina, na kanilang kinuha ang kanilang mga balabal at inilatag sa daan. Namutol sila ng mga sanga ng kahoy at kanilang iwinagayway. At habang si Jesus
ay pumapasok ng Jerusalem, sila'y sumisigaw, Hosana, anak ni David, hari, papuri, magpakailanman. Sila'y masayang masaya. Winelcome nila ng may kagalakan ang ating Panginoon. At ito ay ginunita natin sa pamagitan ng pagwagayway ng mga palaspas. Mga minamahal na kapatid, ang mga palaspas ay paalaala sa atin ng matagumpay na pagpasok ni Jesus ng Jerusalem. Kapag nakita natin ang palaspas na ito, magpaalaala sa atin kaagad niyan ng matagumpay na pagtanggap ni Jesus ng paghihirap at pagsakripisyo dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. So hindi lang ito pang-decorate sa ating mga tahanan. Hindi din po ito anting-anting. Hindi din po ito instrumento para sa mga masasamang elemento. Kundi ang mga palaspas na ito ay magpaalaala sa atin na matagumpay na pagtanggap ni Jesus ng pagsakripisyo, ng kaniyang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem, tanda ng kaniyang pag-ibig sa atin. Ang mga palaspas na ito ay nagsisimbolo din ng ating mga puso. Ditong mga mahal na araw, si Jesus ay papasok sa ating mga buhay at sa ating makalooban. At ang katanungan ay, bukas ba itong ating mga puso upang siya'y muling ating tanggapin? Malinis na ba ang mga pusong ito? Kaya sabi nga natin, ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng paglilinis. Kaya ang tanong ay, malinis na ba ang pusong ito upang muli nating sariwain at gunitain ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin? Tayo'y nagagalak, tayo'y masaya, tayo'y natutuwa dahil matagumpay na pumasok si Jesus sa Jerusalem. At tayo ay bukas na siya ay muling tanggapin. Subalit, kung minsan ang ating mga puso ay madaling magbago. Lalong-lalo na kapag tayo ay nakaranas na mga matinding pagsubok at kahirapan. Kanina, sigaw tayo ng sigaw, sana anak ni David. Tapos wala pang isang oras, sumigaw kayo dito, ipako siya sa krus. Kaka-welcome lang natin siya. Winagayway natin ang ating mga palaspas. Nagalak tayo dahil siya'y pumasok at siya'y nakilakbay sa atin. Subalit, wala pang isang oras, tayo rin ay sumigaw, ipako siya sa krus. Madali natin baguhin ang ating mga puso. Kuminsan merong pagkaningas kugon ang ating buhay. Maganda lang sa umpisa, pero hindi nananatili. Excited sa simula, subalit hindi tumatagal. Madaling nagbabago at madaling lumalaho. Subalit ang pag-ibig sa atin ng Diyos ay hindi lumalaho. Ang pag-ibig sa atin ng Panginoon ay hindi nagbabago. Patuloy niyang ipinapamalas sa atin ang kanyang pag-ibig at pagmamahal. Kaya nga, sa ating ebanghelyo, para sa akin, narinig natin ang love letter ni Jesus.
Narinig natin ang kanyang love letter. Ipinaalaala niya muli sa atin kung paano niya tayo minahal at paano niya tayo inibig. Mula sa kanyang Last Supper, kasama ang kanyang mga alagad, hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. Ipinaalaala niya sa atin na hindi biro-biro ang mga paghihirap na nangyari sa kanyang buhay. Para bang sinasabi niya sa atin, dahil mahal ko kayo, iniwanan ako ng aking mga alagad. Ipinagkanulo ako ng isa sa kanila. At itinatwa ako ng aking pinagkatiwalaan nung ako'y naghihirap at nagtitiis at nasa bingit ng kamatayan. Narinig niyo naman kung paano ako ipinahiya sa maraming tao at kinutya ng mga simple at mga ordinaryong tao. Nakita niyo naman kung paano tumulo ang mga dugo sa aking mga ulo dahil sa kurunang tinik na ipinipilit na ibabaon sa aking mga ulo. Nakita niyo naman kung gaano kabigat ang krus na aking pinasan. At ilang beses akong nadapa dahil hirap na ako at nabibigatan sa krus na aking pinapasan. Nakita niyo naman kung paano ako sumigaw ng malakas habang ako'y nakabayubay sa krus. Dahil sa masakit, dulot na mga matinik na pako sa aking makamay at sa aking mga paa. At nakita ninyo kung paano ko winugugaway ang aking ulo at iniintay ang paglagot ng aking hininga. Ganon tayo minahal ni Jesus. Ganon tayo minahal ng ating Panginoon. Subalit madali natin siyang talikdan. Madali natin siyang kinakalimutan. Kuminsan mahalaga pa ang material na bagay, ang makamundong kayamanan kaysa Kanya. Mas inuuna natin ang ating mga personal na mga interes at pangangailangan. Subalit tayo ay pinaalalahanan ng Panginoong Hesus na ang Kaniyang mga paghihirap at pagpapakasakit dahil sa Kaniyang tunay na pag-ibig sa atin, ang Siyang magbigay sana sa atin ng lakas at inspirasyon upang lalo nating pagtibayin ang ating pananampalataya at huwag tayong mawala ng pag-asa at hindi tayo kaagad sumuko. Dahil mayroong Diyos, mayroong Jesus na totoo at labis na umiibig sa atin. Mga minamahal na kapatid, mula sa araw na ito hanggang sa mga susunod na araw, pabalik-balik natin maririnig ang kwentong ito. Dahil nais ni Jesus na ipaalaala sa atin kung paano niya tayo inibig, kung paano niya tayo minahal, upang tayo rin ay umibig at magmahal katulad ng kanyang pagmamahal sa atin. Sana sa ating paglalakbay sa loob ng mahal na araw na ito, muli matanim sana sa ating mga isipan at kalooban ang makwento ng pag-ibig ni Jesus. At ang makwentong ito ay magbigay sana sa atin ng inspirasyon upang katulad niya, tayo rin ay matutong ng tunay na pag-ibig at pagmamahal. Sabi nga niya, there is no greater love than this, than to lay down one's life for a friend.
Walang tunay at totoong pag-ibig, kundi ang ialay ang buhay para sa mga kaibigan. Amen. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, naririto kami sa iyong harap upang makibahagi sa mapagligtas na pagpapakasakit ni Kristo at gayon din sa mapagpapala ng muli niyang pagkabuhay. Kami dumadalangin sa iyo at aming sinasabi, Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Maging buhay na saksi nawa ang simbahan ng Kristong nakapako sa krus sa gitna ng kahirapan, sakit, pagdurusa at pagkamuhi. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga nais maging pinuno ng aming bayan, si Kristong dumating upang maglingkod at hindi paglingkuran. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Matupad nawa ng programang Alay Kapwa ang hangaring nitong tulungan ang mga nangangailangan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tanggapin nawa ng Panginoon sa kanyang kaharian ang mga kapatid nating yumao. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Lumago nawa kami sa pag-ibig upang ganap naming makamtan ang galak na dulot ng pagkabuhay ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayong makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit na iyong bugtong na anak, sumami nawa ang iyong pagpapaunlak, na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ang paghahaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan ngunit tinaring salarin, sa pagmamalasakit niyang kami palayain, sa kamatayang kinasungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa na manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabubuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virilio na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at panginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ni Jesus, ang aming Panginoon, Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling naming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang banal na pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo po tayo. Sa Kristan kasi sa choir sa taas.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami yung pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang madakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya'y isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sayo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sayo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Panalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po muna tayo para sa mga pasasalamat at paalala. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry at Regina Cherry Children's Choir, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, sa atin pong naririto ngayon at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca MEC. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang Santa Teresa of Calcutta Chapel. Sa susunod po na linggo, ang sponsor po ay ang San Roque Chapel. Paalala po, patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program sa pamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipamamahagi sa kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa pagpapagawa at mga pangangailangan ng ating simbahan. Sa April 17, 2025, Huwebes Santo, ang oras po ng ating banal na misa ay sa ganap na 5:30 ng hapon at susundan ng vigil o pagtatanod sa ganap na 7:30 ng gabi hanggang 12 ng hating gabi. Sa April 18, 2025, Biyernes Santo, ang mga schedule po ay ang mga sumusunod. Sa ganap na ika-4 ng umaga ay magkakaroon ng Mission Station-wide Station of the Cross. Magsisimula po ang unang istasyon sa labas ng Eternal Garden. Ito po ang ruta ng istasyon. First station, Piña Francia Chapel sa Eternal Garden Gate. Second station, Piña Francia Chapel sa Grotto. Third station, St. Joseph Chapel, Baisa Elementary. Fourth station, San Lorenzo Chapel, Barangay 161 Barangay Hall. Fifth station, Manawag Chapel, RNE Gate. Sixth station, Kalungsod Chapel, Reparo Outpost. Seventh station, Lourdes Chapel, Dibulos Residence. Eighth station, St. Clair Chapel, Greenville. Ninth station, Lourdes Chapel, Caliebaha.
10th Station, Perpetual Chapel, Carwas, Ilang-Ilang Street. 11th Station, Calcutta Chapel, Bougainvillea Street. 12th Station, San Roque Chapel, Apuad Compound. 13th Station, San Juan Chapel, Ever Supermarket. 14th Station, St. Louis Chapel. At sa ganap na alas 12 ng tanghali, ay ang lahat ay inaanyayahan na dumalo at makinig para sa huling 7 wika ng Panginoon o ang 7th last word. At pagsapit ng ika-3 ng hapon ay ang veneration of the cross at susundan ng procession. Magsuot po tayo ng itim na damit sa araw na ito at magdala ng kandila. Sa April 19, 2025, Black Saturday, Easter Vigil, magkakaroon po ng blessing of fire and water sa ganap na 6:30 ng gabi at susundan ng banal na misa. Magdala po ang lahat ng kandila at magsuot ng puting damit. Sa April 2025, Easter Sunday o Salubong. Ang oras po ng salubong ay sa ganap na ika-4 ng umaga. Ang Mother Dolorosa ay manggagaling sa tahanan ni na Ma'am Remy Gahudo at ang Risen Christ naman ay manggagaling sa St. Louis de Montfort Chapel. Pagkatapos ng salubong at pag-awit ng mga batang anghel, ay susundan ito ng banal na misa. Ang lahat ng mga misa mula Huwebes Santo hanggang Easter, salubong ay gaganapin sa tahanan ni Maria. Magdala ng kandila para sa pagpapanibago ng pangako sa binyag sa lahat ng misa sa linggo. Ang mga sumusunod naman ay ang schedule ng mga Easter Sunday Masses. Cluster Hope, 8 a.m., RNE Chapel, Cluster Love, 5 p.m., Woodcraft, Bayanihan. Ilang karagdagan na paalala, ang PPCRV, Parish Pastoral Council for Responsible Voting, ay nag-aanyaya sa mga nais na maging volunteers para sa darating na election 2025. Sa mga nais maging volunteer, ay maaari kayong magpadala ng mensahe sa official Facebook account ni Jana Ruth Binhamin. Maraming salamat po. Pagkatapos po ng banal na misa, makapagpahinga ng kaunti ang ating mga apostoles. Sila po ay dadalaw sa makapilya ng Mother Teresa ng Calcutta at San Roque Chapel. No? So pagkatapos po ng banal na misa, papahinga sila ng kaunti at mananghalian na. Tapos after lunch ay didiretso po sila sa kapilya ng San Roque at kapilya ng Santa Teresa ng Calcutta para sa pagdalaw ng mga apostoles sa mga tahanan. Sana mabuksan natin ang ating matahanan upang tanggapin ang ating Jesus na nakapako sa krus at hayaan po natin ang mga apostoles, samahan po natin sila na ipagdasal ang ating pamilya. Pagkatapos sila magdasal ay hahalik po tayo sa krus. No? So yun po yung ating activity. No? At sa Huwebes, lahat ng ating magawain sa mahal na araw ay dito po natin gaganapin sa tahanan ni Maria. Sa Huwebes Santo, magsimula po tayo ng 5:30 ng hapon para sa Last Supper Mass at susundan po ito ng vigil hanggang alas 12 ng gabi. No? At sa Biyernes Santo, magsimula po tayo sa alas 4 ng madaling araw sa pamagitan ng Via Crucis. Yung ating assembly area, doon po tayo didiretso sa may entrance ng Eternal Garden. No? Doon po sa Inlex, no? Sa may Eternal Garden dahil doon po magsisimula ang ating daan ng krus. No? Tapos papunta po dito. No? Tapos paalaala ko lang sa San Roque, Santa Teresa ng Calcutta at sa Mother of Perpetual Help Chapel na yung paglagay natin ng istasyon ay doon po sa kabila para hindi na tayo tatawid-tawid. No?
doon po sa kabila, kasi doon po tayo nakadaan, no? Para doon po ang ating daan, hindi na tayo tatawid po dito sa kabila. So doon po natin ilagay yung mga istasyon, no? Halimbawa doon sa may car wash, doon po sa may waiting shade doon, malapit sa parang basurahan doon, no? So yun po yung inyong lalagyan ng decoration, no? Tapos sa whip na sa may Santa Teresa ng Calcutta, parang may waiting shade din doon sa may whip, no? So doon po, yung waiting shade doon, yun po yung lalagyan ninyo ng decoration, ng lamesa, tungtungan po ng imahin ng ating, kung anong imahin ng istasyon ng krus, no? Tapos dito naman sa San Roque, saan nyo ilagay? Dito siguro sa ilalim ng puno dyan po sa puno, para hindi din mainit, no? So dyan po natin ilagay para hindi na tayo patawid-tawid ng daan. Isang daan lang yung ma-occupy po natin, no? Tapos pagkatapos ng ating daan ng cross, mga around 8 o'clock, so pahinga po tayo. Babalik po tayo ng alas 12 ng tanghali para magnilay at makinig sa mga pagninilay ng katapusang 7 wika ng Panginoon. Diretso na po yun, no? Tapos pagka alas 3 ay simulan po natin ang veneration of the cross, no? So sa alas 3 pa lang ng hapon, lahat ng ating isusuot ay itim. Walang ibang kulay, no? Itim ang ating isusuot, no? Hanggang sa magprosesyon po tayo ng Santo Entierro at Mother Dolorosa. So ang ating daan ay dito po tayo magsimula, papunta po tayo ng Quirino Highway. Tapos punta po tayo ng Leyland Drive, papasok po tayo ng Eternal Garden, tapos lalabas po tayo ng Riparo, tapos Riparo Road, tapos labas po tayo ng Riparo Kanto, diretso po tayo doon ng Bayanihan, entrance, diretso doon sa may Appleville, sa may Greenville, tapos palabas ng Champaka, tapos diretso po pabalik po dito sa atin, no? Yun po yung sa Biyernes Santo naman, no? Tapos sa Sabado ng gabi, magsimula po tayo ng 6:30 ng gabi, magapunan na po kayo dahil mga 3 hours yung ating celebration niyan, no? So kailangan nakahapunan na tayo dahil medyo mahaba yung ating celebration sa gabing iyon. Ang isusuot po naman natin ay parang tayo ay bibinyagan. Yung pinaka-the best nating puti na damit, no? Dahil lahat tayo ay muling bibinyagan sa gabing iyon. At magdala po tayo ng kandila. Okay na po sa mga lektor, pwede na po iyan, no? Yung inyong isusuot, no? Tapos magdala po kayo ng kandila para sa pagpapanibago ng ating mga pangako sa binyag, no? Dahil bibinyagan tayo muli. I-renew natin ang ating baptismal promises sa gabing iyon. Tapos kinabukasan, alas 4 ay salubong, sarado po ang kalsada, no? 3 o'clock pa lang ay sarado na po ang kalsada ditong harapan natin, mula sa Riparo, papunta ng Baysa Kanto ay sarado na po ang daan niyan, no? Mga 3 o'clock to 6 o'clock ng umaga, hanggang matapos po natin yung ating salubong, no? Tapos sa pagsalubong, ay pagkatapos ng salubong, ipagdiwang natin ang banal na misa, no? Pagkatapos ng banal na misa, may misa uli sa Cluster Hope doon sa R&E. Wala na tayong misa dito ng alas 9, no? Dahil yun na po yung misa natin, yung madaling araw. Mga around, kung mag-start tayo ng 4-5, mga around 6 o'clock, yung misa po natin para sa linggo dito, no? Tapos 8 o'clock, yung misa doon sa R&E. Tapos yung misa naman natin sa Woodcraft ay sa ganap na alas 5 ng hapon. So yun po yung ating magawain sa mahal na araw. Sana magtulungan po tayo at magkaisa para maging makahulugan itong ating mga pagdiriwang. So muli, maraming salamat at magandang umaga po. Magsitayo po tayo. Yung mga palaspas na hindi pa nabasbasan, ay itataas lang po ninyo ang lahat ng inyong palaspas para paglabas po namin mamaya ay aking babasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos.
Ang Diyos amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwaran ng tunay na pag-ibig, ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kaniyang kamatayan upang kayo'y huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtanawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa Kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Tularan natin si Jesus, tunay at tapat na umibig. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa lahat. Happy Sunday.